Agad ngang lumapit ang ina ng bata at pasigaw nitong sinabi, "Bakit mo binubuli ang anak ko?" Sumagot naman ng malakas ang ating bida, "Hoy, tita. Ang tarantadong anak mo." Malumanay namang tumugon si Yakshuan sa babae at pinakalma ang ating bida, "Hindi mo naiintindihan. Ang anak mo ang tumatakbo sa pasilyo ng eroplano, at ang laruan niya ang sumabit sa palda ko." Agad namang nagalit ang ina ng bata at sinabing, "Ano bang masama sa bata na tumatakbo? Hindi ka ba tumakbo nung bata ka? Engot ka ba?" Habang makikita sa mukha ng tarantadong bata ang tuwang-tuwa na ekspresyon. Tumugon ulit si Yakshuan sa ina ng bata, "Walang masama sa isang batang tumatakbo, pero nasa eroplano tayo. Dapat mong turuan ang anak mo na huwag tumakbo sa eroplano." Patuloy pa rin ang pagsigaw ng ina ng bata habang nakatitig kay Yakshuan, "Ano naman kung nasa eroplano? Bahay mo ba tong eroplano? At sinasabi mong ikaw pa ang magtuturo sa anak ko? Nakapag-anak ka na ba?" Dugtong pa ng ina, "Tsaka, ex-hoof. Nagbibilad ka ng braso't binti sa suot mo. Ex-hoof." Tandaan mga bossing, ang terminong ex-hoof ay maaaring tumukoy sa wars, sa isang partikular na slang o konteksto na kanilang naranasan, halimbawa, tinatawag na kaladkaring babae o mahilig sa pakikipagtalik. Ngayon gets nyo na nga bossing kung ano ang ex-hoof. Ganon ang tawag nila kay Yakshuan na kaladkaring babae daw siya. Let me know kung iba ang inyong pagkakaintindi mga bossing, magpatuloy tayo. Nagulat si Yakshuan sa narinig at galit na sumigaw, "Ikaw! Anong masama sa suot ko? Karapatan kong magsuot ng gusto ko." Dugtong pa niya, "Ganyan mo ba tinuturuan ang anak mo?" Hindi naman nagpatalo ang ina ng bata at patuloy sa pagsigaw, "Ako, hindi marunong magturo. Mas may modo pa ang anak ko kaysa sayo, ex-hoof." Sumingit ang bata at sinabing, "Mas may modo ako kaysa kay ex-hoof. Mommy, nakita ko pang pink ang panty ni ex-hoof." Agad na tinakpan ng ina ang mata ng bata at sinabing, "Hoy, huwag mong tingnan." Dugtong pa ng ina, "Ngayon, uso sa mga tarantado na magbutas ng pantalon at magkupas ng palda. Kung ayaw nilang ayusin ang damit nila." Makikita sa mukha ng ina ng bata ang kakaibang ekspresyon habang sinasabing, "Ang mental health ng anak ko ay naaapektuhan dahil sa mga babaeng kagaya mo." Galit na sumagot si Yakshuan, "Ikaw. Ikaw talaga." Sumingit na nga ang ating bida at sinabi sa ina ng bata, "Kanina pa ako nagtataka kung bakit ganyan siya, pero mukhang gaya-gaya lang sa nanay niya. Parehong hayop." Dugtong pa ng ating bida, "Ang tarantadong anak mo tumatakbo sa eroplano, tapos ang nanay, abala sa pagsisigaw. Nakakahiya kayo sa mga kapwa Chino sa international flight na ito." Agad namang sumagot ang ina at sinigawan ng ating bida, "Ano? Kayong dalawang bruha, aawayin ang mag-ina. Ha?" Dugtong pa niya, "Ipapatawag ko ang flight attendant para itapon kayo sa eroplano." Agad namang tumugon ang ating bida sa galit na babae, "Tatawagan ang flight attendant. Sige, sige, saktong naisulat ko na lahat ng ginawa ng anak mong tarantado." Dugtong pa ng ating bida, ginamit niya ang laruan para sirain ang palda ng babae. Sa huli, nawalan siya ng balanse at nadapa. Nagsimulang umiyak at nagmumura pa. Ginamit niya ang bastos na pananalita para mambastos ng babae. "Sigurado ako, ikaw ang mapapag-alitan dito, at baka bayaran ka pa nila ng leksyon." Habang sinasabi ito, makikita sa mukha ng bata ang pagkabahala. Dahil sa sinabi ng ating bida, natahimik ang ina ng bata. Makikita sa kanyang mukha ang galit habang mahigpit na napakapit ang bata sa kanya at sumigaw, "Mom, pinapagalitan mo na siya." Tumingin ang ating bida kay Yakshuan at nagtanong, "Ayos ka lang?" Agad namang sumagot si Yakshuan, Hindi ako makapaniwala na napatahimik mo siya. Ang galing mo." Habang sinasabi niya ito, makikita sa mukha ni Yakshuan ang pagkapula, kasabay ng pagtaas ng kanyang pagpapahalaga sa ating bida ng 5%. Sinabi nga ng ating bida, "Ang mga taong kagaya niya, bully yan. Kapag matapang ka, wala silang magagawa." Matapos ang usapan ng dalawa, biglang sumigaw ulit ang galit na babae, "Kayo! Mga taong pang-economy class lang ang lugar niyo. Ang yayabang ninyo. Wala kayong pera para makaupo sa first class buong buhay niyo." Dahil sa malakas na sigaw ng babae, napatingin ang mga pasahero. May isang babae na sumigaw pabalik, "Hoy, tita! Nababahala ka ba na nasa economy class ako?
May isang lalaki din na sumagot, ano bang masama sa pag-upo sa economy class? Dugtong pa ng isa pang pasahero, kung may konting pera ka, pakiramdam mo'y angas ka na. Agad namang sumigaw ulit ang galit na babae, ano bang pakialam ninyo? Nagkakaisa ba kayong mga mahihirap para mang-api ng mag-ina? Napabuntong hininga na lang ang ating bida at sinabi, Sister Flight Attendant, pakiusap, dalhin mo na itong tita pabalik sa first class. Ang ingay-ingay niya. Dito makikita ang isang flight attendant na umiinom ng tsaa habang iniisip, ang hazelnut-flavored latte ng K-Busing ay palaging masarap. Dugtong pa niya habang hawak ang kanyang telepono, ang ingay naman. Ano bang sabi tungkol sa Summer Games? Gagawa ng malaking ingay at magrereklamo pa tungkol sa libro. Habang nag-iisip, makikita na nagme-makeup siya at may isang babaeng attendant din na naroon, may dalang pagkain. Tinanong nito ang nagme-makeup, Xiaoying, hindi ba sobra na ang makeup mo? Sumagot si Xiaoying, maglagay ka din ng makeup. Nang tumayo si Xiaoying, tinanong niya ang kasama, saan mo dadalhin ang mga pagkain na yan, Sister Chun? Sumagot si Sister Chun, tabi ka dyan, kanina ka pa nagbigay ng tubig. Ako naman ngayon, tumugon si Xiaoying, magkanya-kanya tayo. Sino ba ang susunod sa mga patakaran? Biglang may nagbukas ng kurtina at isang attendant ang nagsabi, huwag kang masyadong maingay, baka marinig ka ng mga pasahero sa first class. Nabigla si Sister Chun at sinabi, Xiaofang, nasa business class ka, anong ginagawa mo rito? Sumagot si Xiaofang, hindi ba't si Mr. Fei rin ang target mo? Nagpatuloy ang kanilang usapan, si Mr. Fei ay isang kilalang mayamang anak sa Yanjian City, at nagbebenta din siya ng mga eroplano. Makikita nga ang pinag-uusapan nilang tao, hawak ang kanyang telepono habang nag-chat sa isang group chat at sinabing, narinig ko si Mr. Chen pumunta sa Japan. Papunta rin ako doon para sa business. Sana magkita kami ni Mr. Chen. Patuloy pa rin ang usapan ng dalawang flight attendant, magkaibigan pa rin siya ng presidente ng Spring Airlines. Sino ba naman ang hindi magnanais makipagkilala sa kanya? Sumilip nga ang isa pang attendant at sinabi, tingnan mo yan. Iniwan ng kapitan ng co-pilot sa cockpit para pumunta rito at mag-flatter kay Mr. Fei. Sister Flight Attendant, pakiayos na itong tita sa first class. Tumingin si Xiaoying at sinabi, Xiaoying, ikaw na ang bahala dyan, bilisan mo. Nagreklamo si Xiaoying, ano bang kinalaman ng mga taga-economy class sa akin? Sumingit naman ang isa pa, pero may mga pasahero sa first class, bilis na. Agad na tumalikod si Xiaoying at napabulong, Habang naglalakad na ito, patuloy ang sagutan ng dalawang tao. Lumapit siya at sinabi, hello, paano po ako makakatulong? Agad naman sumagot si Yakshuan, ang babaeng ito, hindi man lang nanatili sa first class cabin at pumunta rito para manggulo, naaapektuhan ang aming pahinga. Ngumiti naman ang ating bida at pabirong sinabi kay Yakshuan, oo nga. Ang bilis mong matuto, karapat-dapat ka talagang maging top student. Magaling, trabaho. Habang sinabi niya ito, namumula naman si Yakshuan sa hiya. Bigla namang sumigaw ang babaeng Hangul, ako ang asawa ng chairman ng Yanjiang Good Luck Group. Sino ang paniniwalaan mo? Ako o ang hamak na taong ito? Nagulat ang babaeng attendant at tanong niya, may hindi ba pagkakaintindihan dito? Dagdag pa ng attendant habang nakatingin sa ating bida, logically speaking, ang babaeng ito ay nagbook ng first class ticket para ma-enjoy ang katahimikan at kaganhawahan ng first class. Medyo hindi makatuwiran na pumunta siya rito sa economy class para manggulo, tama ba? Natawa naman ang babaeng Hangul, haha. Nagkatitigan ang attendant at ang ating bida na tila may kakaibang intensyon. Sabi nga ng ating bida, sinasabi mo ba na ang mga pasahero sa first class ay mga dekalidad na tao at hindi manggugulo? Ibig sabihin, kami rito sa economy class ang mga manggugulo. Agad namang tumugon ang attendant, Sir, hindi ko po sinasabi yan. Sa isip naman ng attendant, ano ba naman to, sino bang tao ang nagta-travel sa economy class, di ba nila alam? Ngumiti ulit ang babaeng Hangul at sinabing, hihihi, nakita mo ba? Ito ang kaibahan ng mga nasa upper class at mga nasa lower class. Gusto mo pa rin ba akong paalisin? Dagdag pa niya, sa mga koneksyon ko, hindi mahirap isama ka sa blacklist ng Summer Airlines.
Tuwang-tuwa naman ang batang tarantado at sumigaw, hahaha. Katawa-tawa ka, parang aso na napahiya. Sumang-ayon ang Hangul, huwag mo nang asahang makakasakay ka ulit sa Summer Airlines. Habang walang pakialam ang ating bida at walang malay na nagsundot ng ilong, talaga. Hindi ako naniniwala. Muli namang sumigaw ang babaeng Hangul, hintayin mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatawa. Kasabay nito, dumating na si Mr. Fei at malakas na sinabi, ano ba to? Ano ang pinagtatalunan ng mga tao? Nasaan ang mga flight attendants? Agad namang tumugon si Xiaoying, Mr. Fei. Pasensya na po, may isang pasahero sa economy class na nagkakagulo. Inaayos ko na po. Dagdag pa niya na parang nagpapakipot, pasensya na po talaga kung naistorbo ang inyong paglipad. Tumawa naman ang babaeng Hangul habang nakatingin sa ating bida, haha, tapos ka na. Si Mr. Fei ay kilalang mayamang second generation sa Yanjiang City. Dagdag pa niya, ang pamilya nila ay nagbebenta ng mga eroplano. Kilala nila ang mga direktor ng Spring Airlines. Madalas akong lumipad para makipagnegosyo. Isasama kita sa blacklist ngayon din. Lumapit pa siya kay Mr. Fei at nagsabing, hello, Mr. Fei. Ako ang asawa ni Chairman Xiong ng Good Luck Group. Nagkita tayo sa cocktail party noong nakaraang linggo alternasyon. Habang may masamang tingin sa ating bida, dagdag pa ng babaeng Hangul, sila ang mga pasimuno ng gulo. Dagdag pa niya, sinubukan ko na silang sawayin, pero itong mga hamak na tao, hindi nakikinig. Biglang nagulat si Mr. Fei sa nakita niya at napabulalas, ikaw. Si Mr. Chen, agad siyang lumapit sa ating bida, sabay hawak sa kamay nito at sinabing, sa wakas, nakilala rin kita ng personal. Napahinto sa gulat ang ating bida, pati na rin si Yakshuan. Nagpakilala si Mr. Fei at sinabi sa ating bida, ako nga pala ay nagbebenta lamang ng eroplano para sa Princess Daughter Group. Agad namang nakilala ng ating bida at nagsabi, ikaw pala, naalala ko na. Mabilis namang sumagot si Mr. Fei habang may ngiti sa kanyang mukha at kumikislap ang mga mata, talaga, Mr. Chen. Naalala mo ako. Maraming salamat, Mr. Chen. Dahil sa pagkakakilala ni Mr. Fei kay Mr. Chen, napanganganalang ang tatlo at sabay sigaw, ano? Habang sa isip ng flight attendant, si Mr. Fei nagmistulang batang kapatid sa harap ng hampas lupang iyon. Nagsalita naman ang batang tarantado, nanay. Bakit ang inutil na yan ay nakayuko sa harap ng taong yan? Dahil sa sinabi ng bata, agad siyang sinampal ng kanyang ina at galit na sinabi, tumigil ka. Hindi natin pwedeng galitin si Mr. Fei. Nagsalita na si Mr. Fei, Miss, Flight Attendant. Agad namang tumugon ang attendant, paano ko po kayo matutulungan? Sinabi ni Mr. Fei, ay upgrade mo ang lalaking ito at ang babae sa first class at singilin ito sa aking Premier Gold Card. Agad namang sumagot ang attendant, sige po, Mr. Fei. Samantala, makikita ang tatlo na hindi na maintindihan ang nangyayari dahil sa sobrang gulat. Nagpasalamat naman ang ating bida kay Mr. Fei, maraming salamat, Mr. Fei, pero hindi ko gustong makita ang mukha ng babaeng ito sa first class. Dugtong pa niya, nakakasira siya ng mood ko, kaya mas gusto ko ang economy class. Sumagot naman si Mr. Fei, huwag kang mag-alala, ang boss ng Spring Airlines ay matalik kong kaibigan. Ipapalista ko siya sa blacklist para hindi mo na siya makita muli. Dugtong pa nito, hinding-hindi mo na siya makikita sa airline na ito, Mr. Chen. Biglang nagsalita ang babae, Mr. Fei, isa lang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Nanghihina na ito at sinabing, bigla akong nahihilo at sumasakit ang puso ko. Mr. Chen, hindi ka ba naawa sa amin, mag-ina? Makikita ang ating bida na walang reaksyon at tahimik na nakatingin lang sa ina ng batang tarantado. Nagsalita ang ating bida, magkunwari ka man ng gusto mo, pero ang anak mo ay ininsulto ang kaibigan ko. Hindi natin pwedeng palampasin ang bagay na ito. Agad namang sumigaw ang babae habang parang nawawala sa sarili, ang anak ko ay bata pa. Paano mo papatulan ang isang bata? Dagdag pa nito, pinagpapasa-paahan kami ng mga mayayaman, kami ng aking anak na mahihina. Malakas namang sumagot si Mr. Fei, tama na. Ikaw ang nag-iisang pasaway sa eroplano. Gumugulo ka sa kapayapaan dito. Dugtong pa nito, pagkalapag ng eroplano,
sasailalim ka sa mga parusa ng seguridad. Nagtawanan ang mga pasahero habang ang babae ay tila wala nang magawa. Dugtong ni Mr. Fay, nakahanap ako ng larawan na ipinost ng flight attendant sa dahong shoe platform. Tinawag pa niya tayong mga tanga. Agad naman nagsalita ang mga pasahero na naruroon, ano? I retweet yan. Pausuhin natin siya. Sinagot ito ni Mr. Fay, tingnan natin kung makakabalik pa siya sa Spring Airlines. Makikita sa mukha ng attendant ang kawalan ng pag-asa at umiiyak habang napunit ang kanyang leggings, sabay sabi, tapos na ako. Paglapag nila sa Japan Neo Airport, makikita ang mag-ina na kinakaladkad ng mga security guard habang ang ina ay nagsusumamo, pakawalan niyo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Samantala, nag-uusap ang ating bida at si Mr. Fay. Tinanong ni Mr. Fay ang ating bida, pumunta ba si Mr. Chen sa Japan para sa negosyo? Sumagot naman ang ating bida habang nakangiti, pupunta ako sa Ipando auction sa loob ng 2 araw. Plano kong bilhin pabalik ang mga cultural relics mula sa China. Tumugon si Mr. Fay, napakamakatao mo, Mr. Chen. Isa kang karangalan ng China. Nakakahiya akong ikumpara sa iyo. Dagdag pa ni Mr. Fay habang seryosong nakatingin, pero mag-ingat ka kay Kamida Kento. Sinabi pa niya, isa siyang kilalang chaebol dito sa Japan. Mahilig siya sa mga cultural relics, lalo na yung galing sa China. Sa bawat auction, kapag may nagustuhan siyang relic, walang pwedeng makakuha nito mula sa kanya. Siya ay mapanlinlang at hindi nagpapatalo. Gagamitin niya ang kanyang yaman para durugan ang kanyang mga kalaban, tapos hahamakin sila ng husto. Sa susunod na mga araw, may mga taong di sinasadyang nasasaktan ng malubha. Bagamat walang ebidensya, sabi-sabi ng mga ninja at samurai ang gumagawa nito para sa kanya. Mr. Chen, malamang ay makakaharap mo si Kamida Kento sa auction na ito. Agad namang tumugon si Yakushuan at sinabing, kaya pala ginamit ni Kao Jun ang provokasyon para akitin ka rito. Lumalabas na ang tunay niyang pakay ay ipahamak ka sa chaebol Kamida. Napakasama talaga ni Kao Jun. Dugtong pa niya, Lin Xin, bakit hindi na lang tayo, umuwi na. Makikita ang tahimik na mukha ng ating bida, na tila nag-iisip, bago siya biglang nagsalita, kung aalis ako, ang mga cultural relics ng China ay malalagay sa kamay ng Kamida, at hinding-hindi ko papayag ang mangyari iyon. Sa isip niya, at saka, kikita ako ng maraming gold points para sa mga counterattack sa auction. Panalo na, panalo pa. Tuwang-tuwa naman si Mr. Fay at sinabi, ang gwapo talaga ni Mr. Chen. Samantala, si Yakushuan ay namumula at kasabay nito, tumaas ang kanyang pagtingin sa ating bida ng 15%. Habang naglalakad ang ating bida, mapapansin niya ang isang babaeng nasa likod ng mga tao, na tila nakamasid sa kanya. Tahimik niyang sinabi sa sarili, siya ang target ko. Dito ipinapakita na ang babaeng ito ay tauhan pala ni Kamida, na may binabalak laban sa ating bida. Sinabi niya sa isang kasama, ayon sa intelihensya, si Sia Yakushuan ay makikita sa airport kasama ang mayamang lalaking Chino. Alam mo na ang gagawin mo. Ang kanyang tauhan, si Iris Saito, isang dark shinobi, ay tumugon, gagawin kong maliwanagan ang mayabang na Chino na ito kung sino ang mga chaebol ng Hapon at ano ang Kamida family. Huwag kang mag-alala, Master, hindi ko siya papatayin. Bibigyan ko lang siya ng munting babala. Dapat makadalo siya sa auction para makita mo siyang lumuhad at magpakumbaba sa iyo ng personal. Habang nakamasid sa ating bida, sinabi ng babaeng tauhan ni Kamida, ang taong kasama ni Sia Yakushuan ang target natin, ang mayamang lalaking Chino. Samantala, nagsalita ang ating bida sa dalawa, nauuhaw ako. Bibilhin ko lang ng tubig. Gusto nyo rin ba? Sumagot si Yakushuan, hindi, salamat. Hihintayin kita sa kotse. Sa isip ng babaeng tauhan ni Kamida, perpektong pagkakataon ito. Dugtong pa niya, patikim lang ng aking hornhand poison, at siguradong manghihina siya, magsusuka, at magkakaroon ng matinding diarrhea. Aabutin ng isang araw bago siya makabawi. Ito ang munting regalo ng aking master para sa iyo. Patuloy niyang sinusundan ng ating bida. Biglang napasigaw ang ating bida habang tumitingin sa isang vending machine, ano ba ito? Bakit ang tubig dito ay 80 yuan? Sa China, 2 yuan lang ito. Seryoso ba ang bansang Hapon?
Hindi naman ako tanga para bilhin ito. Dugtong pa niya, bakit sobrang mahal? Ito na lang ba ang tubig sa buong vending machine? Halatang gulat ang babae sa mga sinabi ng ating bida. Napansin naman ng ating bida ang isang public drinking fountain, ang pampublikong inumin. Agad niyang tinungo ito. Ang babae ay patuloy na nagmamasid at sinusundan siya. Masarap pa rin ang lasa ng tap water, sabi ng ating bida, may ngiti sa kanyang mukha. At higit sa lahat, libre. Halatang pagod na ang babaeng ninja sa kakasunod sa kanya, ito ba talaga ang mayamang tao na bumili ng museo gamit ang 1 bilyong yuan? Napakaduda, kailangan kong masigurado. Pagbalik ng ating bida kay Yakshuan, sinabi niya, Yakshuan, nakabalik na ako. Ang babaeng ninja ay patuloy pa rin sa pagsubaybay. Sinabi naman ni Yakshuan, pinaalis ko na ang kotse ni Mr. Fei. Gusto kong masubukan ng ibang lifestyle ngayong magkasama tayo. Sa isip ni Yakshuan, namumula siya, sa totoo lang, gusto ko lang makasama ka ng mas matagal. Sumagot ang ating bida, sige, mag-taxi na lang. Tayo, pinara ng ating bida ang taxi at tinanong ang driver, magkano po papunta sa address na ito. Sumagot ang driver, ang pamasahe po ay nagsisimula sa 152 yuan. Napamulagat ang ating bida, grabe, sobrang mahal naman. Habang naglalakad, sinabi ng ating bida kay Yakshuan, sa totoo lang, nakita ko kanina ang bus terminal ng airport, at 30 yuan lang ang pamasahe. Pwede kaya tayong magbus na lang? Ngumiti si Yakshuan, sige, ikaw ang bahala. Habang naglalakad silang dalawa, sabi ng ating bida, wala naman tayong hinahabol na oras, kaya tamang-tama, makikita natin ang tanawin habang papunta tayo. Habang nakamasid pa rin ang babae, iniisip niya, mayaman nga ba talaga siya? Sa hotel lobby naman, makikita si Yakshuan at ang ating bida. Ipinakita ng ating bida ang kanyang coupon, at sinabi ng babae sa counter, Sir, ang coupon ninyo ay may diskwentong 10 yuan. Sumagot ang ating bida, ayos. May isa pa akong coupon, gamitin na rin ito. Tumingin siya kay Yakshuan at sinabi, hindi nasayang ang coupon, at nakatipid ako ng 30 yuan. Tumango lang si Yakshuan at sinabing, Ang babae na kanina pang sumusunod, pinagpapawisan na at iniisip, kuripot, masyadong masinop sa maliliit na bagay. Dugtong pa ng babae sa kanyang isip, ang taong ito ay tiyak na hindi isang bilyonaryo. Mukhang mas tauhan siya ni Sia Yakshuan kaysa isang mayamang Chino. Dito napatanong na lang ang baba sa kanyang isip, saan kaya ang tunay kong target, ang mayamang lalaking Chino? Nang magsalita na siya, wala akong ibang magagawa kundi tanungin ang maliit na assistant na ito, sabay tanggal ng kanyang maskara.